Ayan, so good morning po. Parang ano na ako eh, 5'6", 5'7". Sana all. Hallelujah. Kumusta po? Nanibago ba kayo sa ating bahay-sambahan? Ayan, so talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin na patuloy na tayong pinagpapala, no? Talagang nahahabol natin yung mga pangangailangan lalo na sa ngayong paparating na October 22. Okay po, so excited na ang bawat isa sa atin. Siyempre maging kami rin ay excited na dahil nag-iisip nga ako, sabi ko mag-absent kaya ako ng 2 araw. Mag-attend ako ng conference kasi isang beses lang na sa isang taon eh. So sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng pang-registration. Wisdom, pati. Okay, so sana matupad ang plano ng Panginoon sa buhay natin. So bago po tayo magsimula, samahan niyo po muna akong manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga ito na patuloy na kami samahan, Panginoon. Kayong mga sa bawat sa amin, Panginoon. Sa aming pasimulang gawain ng ugat, sa aming Sunday School, Panginoon. Naway marami na kami matutunan, Ama. Maging ganun, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Sa lahat ng aming service, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, simula, Panginoon. Lord, dinadalahin ko pinagyan siyang manguna, Panginoon. Ipakita niyo sa bawat sa amin, Panginoon, ang mabutihan, Panginoon. Kayo siyang magliwanag sa buhay ng bawat sa amin, Lord. Maraming salamat, Ama. Napakabuti sa buhay namin, Lord. Maging sa akin, Panginoon, kayo siyang makita, Panginoon, kayo siyang maluwalhati, Panginoon, sa umagang ito po, Panginoon. Kung aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po? Okay, so ngayong umaga po ay, sino po ba dito sa atin yung nanalangin bago umalis? Yan. Pagkagising, sino po yung nanalangin na? Yan. Okay po? Sino po yung bago matulog kagabi ay nanalangin? Yan. So napakahalaga po ng panalangin sa ating buhay, lalo na sa atin bilang isang Kristiyano. Ngayong umaga po, pag-aaralan natin yung prayer life versus praying life. Okay po? So bakit mahalaga ang praying life? Okay? Ano ba yung benefits o mga benepisyo ng praying life? Diba? Okay, so bago pa ako magsimula, ano ba yung pinagkaiba ng prayer life sa praying life? May idea po ba kayo? O pareho lang ng prayer? Pareho lang po kaya? O may idea kayo? Okay, pag sinabi mo natin prayer life, ito po yung kaugalian na natin ng pananalangin. Halimbawa, mananalangin ka, yung prayer life mo, pagkagising, mananalangin ka, bago matulog, mananalangin ka, bago kumain, mananalangin ka. Yun yung prayer life na tinatawag. Di ba po? Okay? Pag sinabi naman natin praying life, ito yung oras-oras nagpapasalamat ka sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Di ba? Nagpasalamat ka, nakarating ka ng maayos sa trabaho mo. Nagpasalamat ka, nanalangin ka dahil nagtagumpay ka sa araw na ito. Di ba? Nagpasalamat ka, Lord, salamat dahil natapos ko yung trabaho ko dito sa bahay. Di ba? Lord, salamat dahil natapos ko yung paghugas ko ng plato, natapos ko yung paggawa ko, mga gawaing bahay, lalo sa ating mga nanay. Yun po yung praying life na tinatawag. Di ba po? Magkaiba yung prayer life sa praying life. Pag sinabi kasi natin prayer life, ito yung kaugalian mo lang. Kumbaga nagiging habit mo lang na manalangin kaysa sa magpasalamat ka oras-oras, segundo ng iyong buhay. Okay po? So bakit mahalaga ang praying life? Okay? So ano ba yung mga benepisyo? Okay po? So yun po yung prayer life versus praying life. Kaya mas mahalaga po dapat tayo ay praying life. Di ba? Yung pagpunta mo lang dito, nanalangin, nagpasalamat ka sa Panginoon, Lord, salamat dahil nakarating ako sa bahay-sambahan ng maayos. Praying life po yun. Di ba? Mamaya naman, pagka praise and worship, nananalangin ka, Lord, salamat dahil patuloy ko kayong naramdaman simula sa aming awitan. Yun po yung praying life. Di ba po? Mas maganda po yung praying life kaysa sa prayer life. Di ba? Kasi may mga relihiyon, di ba, na sabi nila, ay, kung sa panalangin lang, mas marami kaming panalangin sa inyo. Di ba? May mga alam tayong mga relihiyon na talagang kung manalangin 6 times a day, di ba? Pag tumunog yung kampana, di ba, nananalangin sila. Yun po yung prayer life na tinatawag.
Okay? So, mas maganda po yung praying life kasi sa prayer life, nagiging kaugalian mo na lang, uy, tumulog na, manalangin na ako. Diba? Kaysa sa doon sa minuto kang nagpapasalamat sa Panginoon. Okay po, meron ba akong tatlong puntos why a praying life is important? Bakit mahalaga po yung praying life? So, yung letter P po, yung letter P proves your faith in God. Yung letter A, advance you as an overcomer. And letter W, walks you in the presence of God. Diba? So kung iisipin natin, diba, kung titignan natin yung mga bida sa Bible, diba, yung mga taong ginamit ng Panginoon sa Biblia, tulad nila Daniel, diba? Tulad nila Hannah, tulad nila, sino pa ba? Nila Pablo, nila Pedro, nila Silas, diba? Kung titignan natin sila talagang, yung buhay nila ay talagang pananalangin, praying life. Di ba po? Nagtatagumpay sila dahil sa kanilang pananalangin. Di ba? Diba? So, yun yung kanilang pinangahawakan, yung pananalangin. Number 1, letter P. Why praying life is important? Ang letter P po proves your faith in God. Kapag nananalangin ka po, ito yung nagpapakita na meron kang pananampalataya sa Panginoon. Diba? Ang sabi sa Roma 12:12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Yan po yung sabi sa atin ni Pablo, di ba? Magalak po tayo. Hindi sinasabing magalak tayo dahil naghihirap tayo, hindi po. Magalak tayo dahil alam natin sa kabila ng mga sitwasyon na ito ay merong pagpapala. Di ba po? Magagalak tayo dahil alam natin sa kabila ng mga pangyayari ito, sa kabila ng mga paghihirap na ito, lagi tayong nananalangin, alam natin na mayroong pagpapalang darating sa ating buhay. Di ba po? Yun pong ibig sabihin ng magalak kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Habang nagtitiis po tayo, sikapin po nating manalangin. Di ba po? Dahil patuloy tayong nananalangin, yun yung patuloy na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Di po? So, magtiis tayo. Kahit na may mga pangyayari sa buhay natin na talagang, kumbaga, sabi nga, Lord, bakit simula nung nag-attend ako, bakit parang lagi na lang akong ganito? Diba? So, hindi lang po, kung babasahin natin ang mga verses, hindi lang po tayo yung nakakaranas ng ganung pangyayari. Diba? Kahit sila Pablo, mas matindi pa yung pinagdaanan nila sa buhay. Diba po? Okay, so magtiis po tayo. Okay? Sa mga paghihirap at laging manalangin, Lord, kayo nang bahala, Panginoon. Diba? Lord, kayo nang bahala, Panginoon, sa akin sa araw na ito. Diba? So, welcome po sa ating mga bisita. So, welcome po sa Bethel Foursquare Gospel Church. Hindi aksidente na narito po kayo. Okay po? So, sabi dito, the more na nagpapatuloy ka sa panalangin at pakikipag-usap sa Kanya, ay the more mo na pinapakita na sa Diyos na naniniwala ka na siya ay mabuting Diyos. Di ba po? Manalangin po tayo dahil lalo na sa atin bilang isang Kristiyano, napakadami ng mga struggle sa buhay natin. Di ba? Kaya may nagsasabi, bakit nung simula naglingkod ako sa Panginoon, bakit parang sunod-sunod na ang problema? Di ba? Kasi nga noong una, kakampi ka pa ng kaaway. Ngayon kalaban ka na ng kaaway. Di ba? Ayaw na ng kaaway kasi ang gusto ng kaaway ay huwag kang manalangin. Ang gusto ng kaaway ay kapag may problema ka, huwag kang manalangin. Huminto ka sa panalangin. Di ba? Magduda ka sa Diyos. Bakit ganito? Yun po ang gusto ng kaaway. Di ba? Mag-focus ka sa problema. Ano ba yung kailangan? Ano ba ang solusyon nito? Di ba? Naghahanap ka kung saan ang solusyon. Naghahanap ka sa ibang tao. Di ba? So, ang gusto ng kaaway na hindi ka magtagumpay. Yan po? Yun po yung gusto ng kaaway sa buhay natin. Kaya, ang sabi ni Pablo, di ba, sa Roma, ano sabi niya dyan? Roma 12:12, magalak kayo, magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Pray lang po tayo ng pray hanggat hindi po natin nakukuha. Di ba po? Okay? So, sabi po dito, sabi dyan, Satan knows that prayer spells his defeat. He'll fight you
more to keep you from praying than any other thing you do. Sometimes He will even encourage you other specific activities because He knows how fruitless you are. Di ba po? So, si Satan po, ang ang pinakasalitang matatalo sa kanya ay ang panalangin. Di ba? Prayer spells His defeat. Yan po nagpapakita na siya ay pagtalunan kapag ikaw ay nanalangin. Okay po? Kumbaga, hindi natin pinisabihin na, ay ako, linggo-linggo ako sa simbahan, hindi ako kaya ni Satanas. Diba? Ay ako, talagang lahat supportive ako sa church, hindi ako kaya ni Satanas. Diba? Ay ako, nag-volunteer ako sa church, hindi ako kaya niya. Wala pong sense sa iyo on, diba? Hanggat hindi ka nananalangin. Amen. Diba? So, hanggat hindi ka nananalangin, hindi mo matatalo ang kaaway. Di ba po? Kahit na linggo-linggo ka dyan. Di ba? Kahit nga, di ba, kung titignan natin ngayon, mismong pastor na, di ba, mismong leader, church leader na yung ginagamit ng kaaway. Di ba? Di ba, sabihin mo ba naman na ikaw ang anak, di ba, na dito sa lupa, di ba, sabihin mo gano'n, sa'yo dadaan yung mga kaluluwa ng mga miyembro mo, di ba? So, titignan natin, parang, totoo ba na ang Panginoon pa rin nagsasalita sa harapan? Di ba? So, sabi ng Panginoon na nagpapakababa ay tinataas. Amen. Di ba? Nagtataas ay ibinababa. Okay po? So, He will fight you or even keep you from praying. Kapag ikaw po ay nananalangin, lalo rin siyang gumagawa ng paraan. Ang sabi dyan, no? He will even encourage you other specific activities. Bibigyan ka niya ng ibang mga activities na doon ka mag-focus kaysa sa panalangin. Di ba? Bibigyan ka niya ng, dito ka gagaling, dito ka mag-focus, huwag kang manalangin. Ganun po ang kaaway. Di ba? Sa may mga business, hindi ko naman sinasabi na kailangan walang business, mas mahalaga pa rin po. Pero huwag po nating dumating sa point na mas mahalaga yung iyong business kaysa sa panalangin. Mas maganda pa rin po yung nananalangin ka, di ba? Kasi pwedeng gamitin yung business mo. Pwedeng gamitin yung pamilya mo, di ba? Na hindi ka manalangin, di ba? Pwedeng gamitin yung asawa mo, di ba? Na, Lord, ilang taon na akong nagpipray sa'yo, nagpapagal na baguhin mo ang asawa ko, di ba? Na baguhin mo siya, na huwag na siyang uminom. Amen. Di ba? So, tapos ang binago, yung brand lang ng inumin. Yeah. Sabi, Lord, paano to? Parang, di ba, dumating na ba sa point, minsan na nananalangin tayo, para dumating na sa point na parang isipin natin, tutugunin kayo ng Panginoon. Dumating na ba sa point na gano'n? Naka-realize na ba kayo na tutugunin kayo ng Diyos yung panalangin ko? Okay po? So, yun. Lagi lang po tayong manalangin. Sabi niya, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Sabi ni Martin Luther. Di ba po? Kung gusto mong mabuhay, huminga ka. Okay? Di ba? Kung gusto mong mabuhay, huminga ka. Habang nabubuhay tayo, humihinga tayo. Okay? So, ganun din po sa ating bilang isang Kristiyano, kung gusto mong lumago, manalangin ka. To be a Christian without prayer is no more possible. Diba? Parang ganun din. Na kung ayaw mong mabuhay, di huwag kang huminga. Diba? So kung ayaw mong lumago, huwag kang manalangin. Kung gusto mong mabuhay pa, diba? Sikapin mong manalangin. Sabi sa Lucas 18:1, isinalaysay ni Jesus sa isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Huwag po tayo susuko hanggat hindi natin nakakamit yung ating panalangin. Di ba? Kung mababasa natin dito sa parable na ito, di ba kung nadaanan nito sa Lucas, yung parable ng isang judge, ng isang hukom, di ba? May isang babae na humihingi ng katarungan, pero ayaw ng judge, di ba? Nasa Lucas po ito, nasa Lucas 18 hanggang 5 or 6, parang gano'n. Pero ayaw ng judge. Bakit? Kasi itong judge na ito ay unang-una, walang takot sa Panginoon, walang takot sa Diyos. Pangalawa po ay wala siyang pagpapahalaga sa tao. Di ba?
So, may isang byuda na humihingi ng katarungan sa kanya. Okay po? So, araw-araw pumupunta yung byuda doon. Pero hindi ng Diyos pinapansin. Okay? Hindi niya pinapansin. Lagi niya pinagtatabuyan. Ano bang makukuha ko sa'yo? Okay po? So, yun yung sabi ng judge. Okay? Pero sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng katarungan. Kasi nga itong babae na to, yung babae yung byuda na ito ay, kumbaga mahirap rin lang siya. Wala kasi siyang pangkuha ng, kumbaga sa atin sa panahon natin ngayon, wala siyang pangkuha ng attorney o ng abogado para ipagtanggol, para makamit niya yung karunungan. Okay? Pero anong ginawa niya? Pumunta siya po sa judge. Pumunta siya sa hukom. Pero itong judge talagang araw-araw nagsasabi, hindi. Diba? Hindi ko mabibigay ang katarungan na gusto mo. Dahil una-una, isipin ng judge, wala naman ako mapapala sa'yo. Diba? Kasi wala siyang pera. Okay? Pero dahil sa talagang sa tinagal-tagal ng panahon, araw-araw pumupunta siya, araw-araw siya pumupunta sa judge na yon, na lagi na sinasabi, bigyan niyo po ako ng katarungan, bigyan niyo po ako ng katarungan. Anong sabi po sa Lucas 18:5? Sabi niya, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya dito. Dapat po ganun yung ating pag-iisip. Dapat po ganun yung ating puso. Di ba? Hanggat hindi natin nakukuha yung katarungan, huwag po tayong tumigil sa panalangin. Di ba? Huwag po tayong tumigil na manalangin. Talagang lalo pa natin pagputihin. Kaya po kahit na nasa sitwasyon tayo ng mahirap ang buhay, kahit na nasa sitwasyon tayo na minsan may problema, huwag po tayong tumigil manalangin, gaya ng isang byuda na hindi tumigil humingi ng katarungan sa isang hukom. Pero anong ginawa ng hukom, di ba? Nainis na siya. Ulit-ulit na lang ito. Ibigay ko na kaya ang gusto nito. Di ba? So, ganun din po sa atin. Di ba po? Lalo na tayo, mga lalaki na, di ba, kapag nanligaw tayo, talagang kapag gustong-gusto natin yung babae, ay, ako niligawan ng Rex. Di ba, kapag gustong-gusto natin yung babae, kapag nanliligaw tayo, ay talagang porsigido tayo hanggang hindi natin nakukuha yung matamis na oo. Amen. Amen. Di ba? Amen. Okay, paano kung halimbawa ay hawak-hawak niya yung asin, tapos ngayon nagsalita siya ng oo, matamis na oo pa rin kaya yun? Kasi asin na yung hawak niya eh. Di ba talaga porsigido tayo pag sinabi ng nililigawan natin na ako, ang gusto ko sa lalaki ay mabait, papakabait tayo. Di ba? Ako yung gusto ko sa lalaki yung magaling magluto, di ba? Luluto tayo ng itlog, nasunog. Di ba po? Di ba talagang gumagawa tayo ng paraan para lang makuha yung gusto natin? So, ganun din po sa atin bilang isang Kristiyano. Push po tayo, manalangin po na tayo ng manalangin. Ano yung sabihin ng push? Pray until something happens. Manalangin po tayo. When I pray, I push. Diba? Talagang sikapin natin na Lord, kahit na sabihin na Lord, araw-araw ko pinapanalangin sa ito, pero lagi kong bibigyasin. So, ganun po dapat yung ating puso. Diba? Pero nasabi ng Panginoon, ayaw niya na panalangin ng paulit-ulit. Iba po yung paulit-ulit sa consistent, sa persistent. Diba? Ang paulit-ulit kasi, manalangin ka, 10, sige manalangin. Di ba? May mga kaugalian tayo kasi na 10 ama namin ako mananalangin. Yun po yung mga paulit-ulit. Ayaw ng Panginoon yun. Di ba? So ayaw niyo nang gumamit tayo ng mga paulit-ulit na walang kabuluhan. Di ba po? So ibig sabihin ng persistent po dapat, talagang persistent ka na manalangin. Na talagang tuloy-tuloy na hanggat hindi mo nakukuha. Di ba? Okay, so yun po. Letter P proves your faith in God. Kapag nanalangin ka po, nagpapakita na meron kang pananampalataya sa Diyos. At lagi po natin isipin, pray until something happen. Manalangin po tayo hanggat hindi, tulo-tulo po tayo manalangin hanggat hindi natin nakukuha. Pag nakuha natin, pasalamat, panalangin na naman. Di ba? Huwag tayong huminto. Okay? Baka kasi mamaya, yung pinalalangin natin, nakuha natin, mas malakas pa lang ang kalaban, makuha niya. Di ba? Kaya dapat lagi pa rin nananalangin para may shield pa rin. Letter A, sa pangalawang puntos po, letter A, advance you as an overcomer. Kapag nananalangin ka po, you become an overcomer. Magiging matagumpay ka po sa lahat na aspeto ng buhay. Diba? Mapa-financial man,
mapa-spiritual man, mapa-physical, kalusugan, magiging matagumpay ka po. Di ba? Anong sabi sa Lucas 11:19? Sabi dyan, "So I say to you, ask and keep on asking, and it will be given to you. Seek and keep on seeking, you will find. Knock and keep on knocking, the door will be open to you." Di po? Lagi po tayong manalangin. Lagi po tayong humingi sa Panginoon. Ang sabi dyan, ask and keep on asking. Hindi po sinabi ask and ask. Hindi po. Sabi ask and keep on asking. Talagang tuloy-tuloy po. Hindi lang isang beses ka humingi. Ang sabi dyan, it will be given to you. Kapag talagang consistent ka, persistent kang nananalangin na humihiling sa Panginoon, ipagkakaloob to sa'yo ng Panginoon. Diba? Keep, seek, and keep on seeking. Maghanap ka. Diba? Tuloy-tuloy na paghahanap sa Panginoon. Lord, nasaan ka ba sa araw na ito? Samahan mo ako. Diba? Lord, tulungan mo ako sa gagawin ko sa araw na ito. Diba? Yung praying life natin. Lord, sa aking pag-uwi, samahan mo ako. Lord, sa aming pagsamba, samahan mo ako. Diba? Kahit sa mga simpleng bagay lang. Diba? Kahit sa mga nanay. Diba? Lord, tulungan mo ako sa aking pagwawalis. Diba? Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Diba? Biglang mamaya, pagwalis mo dyan, o bigla ka na matapilok, o hindi na ano ka pa, na disgrasya, malayo lang, di ba? Kaya talagang bawat segundo ng buhay, praying life po tayo. Huwag po tayo maging prayer life. Dapat po ay praying life po tayo. Okay? Kasi pag prayer life lang, nakaugalian lang. Pero pag praying life, araw-araw, oras-oras, minuto, segundo ng iyong buhay ay nagpapasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat dahil meron ako nakain ngayong umaga. Diba? Maya-maya naman, pasalamat ka sa Panginoon. Lord, salamat. Diba? Nananalangin ka, maya-maya panalangin ka. Lord, tulungan mo po ako. Diba? Samahan mo ako sa akin. Pag-aalis. Diba? Bilang estudyante, Lord, tulungan mo po ako sa aming exam. Diba? Lord, tulungan mo ako sa aming pagpapractice ngayon. Diba? So yun po yung kahalagahan ng praying life kaysa sa prayer life. Kasi iba nag-aasa na nung nanalangin sa umaga pagkagising, ina-expect niya na buong maghapon ay yun na okay na yun. Mas maganda pa rin po yung praying life. Di ba? Na nananalangin tayo kada minuto, kada segundo ng ating buhay. Kasi po ang kaaway, minuto, segundo, nakaabang sa atin. Kapag may nakita siyang magbutas na pwede pasukan, pwede dyan, papasok siya dyan. Di ba? Kapag may nakita siya ng mga paraan na pwede gamitin, gagamitin niya yan. Di ba po? So, kaya huwag tayong maging kampante. Di ba? Kahit nga ang Panginoon, di ba? Sinubok siya ni Satanas, di ba? Nung siya ay nagpa-fasting, sinubok siya, di ba? Pagkakalob ko sa iyo lahat ng ito, basta yuyuko ka lang sa akin. So, ang Panginoon nga mismo ay nagpa-fasting na siya. Pero talagang sinubok pa rin siya ng kaaway. How much tayo? Di ba? Papaano tayo? Kaya po dapat keep on seeking and you will find. And keep on knocking, the door will be open to you. Di ba po? Katok lang ng katok. Okay? Hanggang hindi ka pinagbubuksan. Okay? Baka kasi mamaya hindi narinig na may-ari ng bahay. Di ba? Baka mamaya na-busy lang yung may-ari ng bahay. Katok ka. Di ba? So, and the door will be open. Sabi diyan, ang praying life na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Praying life will advance you as an overcomer. Kapag ikaw po ay praying life, yung buhay mo, it will give you an advance or become successful sa buhay. Kapag lagi ka pong nananalangin, talagang, I assure you, sinisigurado ko po sa inyo, sa buhay natin, maging sa akin, na magiging overcomer po tayo, magiging matagumpay po tayo sa buhay. Di ba sa mga parable, kahit sa mga Biblia, di ba, kahit sa mga ginamit ng Panginoon, sila Daniel, di ba? Talagang nananalangin sila Esther, sila Pablo, sila Silas, di ba? Talagang kahit anong nangyari sa buhay nila, kahit inuusig sila Pedro, nananalangin pa rin sila. Anong nangyari sa buhay nila? Nagtagumpay sila. Di ba? May nabasa ka ba sa Biblia na ginamit ng Panginoon na natalo? Di ba hindi? Di ba naalala niyo yung si Abraham saka si Joshua? Di ba sabi niya, nung susugod na sila sa mga Amalekita, nung nakipaglaban sila sa mga Amalekita, si Joshua,
Ano sabi ni Abraham? Labanan mo sila. Pero si Joshua parang, di ba kasi malalaki, mas marami. Pero sabi niya, labanan mo sila. Tapos si Abraham naman, ang ginawa niya, pumunta siya sa bundok. Doon siya, si Moses, pumunta siya sa bundok. Di ba? Kasama niya yung kapatid niya si Aaron at saka si Hur, di ba? Na kapag tinataas niya yung kanyang kamay, yung tungkod niya, ay nananalo sila Joshua. Kapag bumababa naman, ay natatalo sila. So umabot ng buong maghapon yung kanilang labanan. Di ba? Habang nakikipaglaban si Joshua, si Moises ay nananalangin. Di ba? Hanggang sa dumating yung point na nangawit na siya. Kaya hinawakan na lang ni Aaron at saka ni Hur yung kamay niya para lang talagang manatiling nakataas. At bago sumapit ang hapon, yung gabi, ay nanalo sila ng tagumpay. Hindi po sila nagtagumpay dahil sa galing ni Joshua, hindi. Kasi nung napababa ni Abraham ni Moises ang tungkod, natatalo sila eh. Okay? Nagtagumpay po sila dahil sa pananalangin. Okay po? Kaya kalimitan, kaya tayo nabibigo dahil lumihinto tayo sa panalangin bago pa man ibinigay ng Diyos sa atin ang ating kaibigan. Diba? Yung bagang ibabagsak na sana ng Panginoon, bigla kang huminto sa panalangin. Paano yun? Diba? So, keep on praying. Diba? Keep on seeking, keep on asking, keep on knocking. The door will be open to you. Diba? Sabi sa Matthew 6:7, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhan, paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Hindi po. Dapat hindi po paulit-ulit. Diba? Na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Diba yung iba kasi pag nanalangin, parang akala nila tutugunin yung panalangin nila kapag sobrang gaganda ng mga salita nila. Kapag sobrang lakas nilang manalangin, hindi po. Di ba? Ang panalangin po na dinigin ng Panginoon, yung panalangin na sa atin, magmula sa ating mga puso. Di ba si Elijah, nakarinig siya ng tinig, na maliit lang na tinig, na mula sa Panginoon, di ba? So, hindi sa palakasan, hindi sa pagalingan, hindi sa padamihan ng mga salita ang pananalangin. Nasa puso po. Di ba? Kahit na minsan, hindi mo maibigkas, pero alam ng Panginoon, ang panalangin mo sa iyong puso. Di ba? Kaya sabi nga, kahit na magsalita ka na ng hallelujah, kung halimbawa hindi mo na kaya ibigkas, kung ano pa man yung mga pasasalamat na gusto mo, talagang mas nakikita ng Panginoon yung puso mo, so mas diringgin niya ang panalangin mo. Sabi sa James o Santiago 5:16, ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa. Taimtim po. Sabi diyan, para maging mabisa, okay? Para malaki yung magawa ng iyong pananalangin, taimtim kang manalangin. Di ba po? So, para magkaroon ng bisa, hindi kailangan malakas. Hindi kailangan maganda yung mga salita. Hindi kailangan mabubulaklak yung mga salita para dinggin ng Panginoon. Hindi po. Magkakaroon po ng malaki ang magagawa ng iyong pananalangin kapag mabisa, kapag taimtim. Magkakaroon ng bisa kapag ikaw taimtim na nananalangin. Nasa puso mo. Okay po? Ang pagkakaroon mo ng panalangin sa buhay ang magbibigay ng tagumpay sa iyo laban sa mga challenges. Pagsubok, kahirapan, karamdaman, kalungkutan at iba pa. Yung pananalangin po natin, yun yung magbibigay sa atin ng tagumpay sa ating buhay. Sabi sa Exodus 17:12, nangawit na si Moses, kaya sina Aaron at Hur ang kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang nahawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw dahil dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. Okay po? So kung makikita natin talagang nanalo sila dahil sa panalangin. Diba? The more na lumayo ka sa Diyos, ito ang simula ng paghina mo. Sabi diyan kaya kapatid, kaibigan, prayer will advance you as an overcomer. Diba? Anong ginawa nila Moises nung natalo nila yung Amalekita? Gumawa sila ng altar. Diba? At nilagay doon sa altar na yun, nilagay doon sa tela ba or pinaglagyan nila yung banner, sabi diyan, the Lord is my banner. Diba? Kapag po tayo ang lumaban sa ilalim ng watawat ng Diyos, tayo po ay siguradong mananalo. Diba? Kapag po tayo ay lumaban sa ilalim ng banner ng Panginoon, I assure you na ikaw ay magtatagumpay. Diba? Huwag ka pong lumaban sa buhay na
ang kasama mo yung pamilya mo. Di ba? Kasi maaaring gamitin pati pamilya mo eh. Gamitin ang kaaway. Huwag ka pong lumaban sa buhay ng ang assurance mo ay magaling yung pastor namin. Doon kami. Hindi po. Di ba? Hindi po yung assurance. The Lord is your banner. The Lord is our banner. Ang Panginoon po ang ating watawat. Kapag tayo po ay lumaban sa ilalim ng watawat ng Panginoon, magiging matagumpay po tayo. And last, and W walks you in the presence of God. Okay? Kapag praying life ka po, walks you in the presence of God. Naalala niyo si Pablo at saka si Silas, di ba yung laging pinapakita ni Pastor? Na sa kabila ng pag-uusig sa kanila, di ba? Sa kabila ng kanilang pagbibigay ng magandang mensahe sa mga tao, ay inusig pa rin sila, di ba? Hinuli sila. Si Pablo at si Silas, di ba? Kinulong. Pero anong ginawa po nila? Himbis na nagsisihan sila, hindi sila nagsisihan eh. Di ba hindi niya sinabi na, ano ka ba kasi Silas? Di ba hindi sinabi ni Pablo na, dapat kasi naghinto na lang tayo sa pagsishare ng salita ng mabuting balita. Hindi sila nagsisihan eh. Di ba? Anong ginawa nila habang sila ay nasa kulungan? Nanalangin sila ng nanalangin. Di ba po? Ang sabi sa mga Gawa 16:25, nang maghating gabi na, sila Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Sabi sa 26, walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng mga bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Ganun po yung magiging result ng ating panalangin. Amen. Di ba? Kapag nanalangin po tayo, ano po sabi dyan? Yung mga talikala, makakalag. Di ba? Yung pundasyon, hindi bastang lindol yun eh. Kasi imagine pati yung posas ay natanggal. Di ba? Pati yung pintuan talagang hindi basta. Bumukas. Di ba? Yung bilang ko ng pintuan at lahat sila ay nakalabas. Pati yung mga ibang bilanggo. Imagine mo, di ba? Sa isang pamilya, kung isa ka lang, kahit isa ka lang munang nananalangin, pinapanalangin mo ang lahat. Di ba ang sabi dyan? Hindi lang sila yung naka-alis, kundi pati mga ibang bilanggo. Di ba? So, ibig sabihin, makikita natin na kahit na isa o dalawang nananalangin sa pamilya mo, kung taos pusong nananalangin, ay lahat kayo ay maaaring maligtas. Di ba? So, kaya, kung halimbawa tayo ay isa lang tayo pa lang muna yung Kristiyano sa ating pamilya, huwag po tayong sumukong manalangin. Di ba? Dahil alam natin bandang huli, sabi dyan ay, di ba, makakalag ang mga talikala ng lahat ng ating mga sa ating buhay. Ano ba yung mga talikala sa ating buhay? Kahirapan, di ba? Depresyon, ano pa, stress, di ba? Disappointment sa buhay, ano pa, yung kakulangan sa pinansyal, di ba? Sa kalusugan. Yun po yung mga talikala sa ating buhay. Kapag tayo po ay patuloy na nanalangin, diringgin ng Panginoon at tayo po ay magiging matagumpay sa ating buhay. Okay po? So yun po yung mga benepisyo ng pananalangin, ng praying life kaysa sa prayer life. Okay po? Mas maganda po ang praying life kaysa sa prayer life. Dahil may mga benepisyo po yun. So, ang faith proves your faith in God, advance you as an overcomer, magiging matagumpay ka, and walks you in the presence of God. Diba? So, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa mga ito, O God. Salamat naman na patuloy niyo kami sinamahan, O God. Salamat, Lord, dahil patuloy niyo pinapakita sa amin, Panginoon, na mahalaga, Panginoon, ang pagiging panalangin, Panginoon, panalanginin, Panginoon, sa bawat aspeto, sa bawat minuto ng aming buhay, O God. Maraming salamat naman, patuloy kami samahan, kayo siyang mamuna, sa bawat sa aming Panginoon. Maraming salamat po, God. Maraming salamat na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po.